Dahil doon sa dami-dami, may mga sauna, may mga kung ano-ano pa na mga kitibibar na sa loob ng Pogo ay hindi man lamang kinunan ng buwis ni Mayor Jing Capil. So, ito ang Wow Trending. Hindi sana mahirap ang bansang Pilipinas kung walang mga politiko dito na mga kurap. Nakakalula ang yaman ng mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Pero magkano nga ba ang sahod ng isang mayor sa loob ng isang buwan? Dito sa www.philippinego.com, Top Government Official Salary 2024, Comprehensive Guide, Elected Official Salary 2024, mula Presidente hanggang Barangay Kagawad, last updated June 3, 2024. Makikita na ang minimum salary na sahod ng isang city mayor ay 185,695 pesos sa loob ng isang buwan. Maximum salary naman ay 207,978 pesos. Ayon pa sa isiniwalat ni Toto Kausing at Pyra Lucas na merong dalawang pinapatayong kondominium si Mayor Jaime Jing Capil sa Grand Palacio Royal sa loob mismo ng lupain na tinayuan ng Pogo sa Porac, Pampanga. Nanumpa bilang mayor si Mayor Jing Capil noong June 28, 2022. 3 taon na ang nakalipas. Sabihin na natin na ang sahod ni Mayor Jing Capil ay nasa maximum na 207,978 pesos. I-times natin ito sa 3 years na merong 36 months. 36 months times 207,978 pesos at ang lalabas na sahod ni Mayor Jing Capil sa loob ng 3 taon ay 7,487,208 pesos. Sa post ni Pyra Lucas sa kanyang Facebook, sinabi niya na si Mayor Jaime Jing Capil ang itinuturong protektor ng Pogo sa Porac, Pampanga ng kanyang mga trabahador. Sa pagdinig ng House of Representatives sa illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, ginisa ng mga congressman si Mayor Jaime Jing Capil dahil wala itong ginawa para matigil ang operasyon ng illegal na Pogo sa Porac. At ang masaklap pa, ang ginamit ng Lucky South 99 na address ay iba pero binigyan pa rin ni Mayor Jing Capil ng permit ang Pogo. At ang nakukolekta lang daw o nire-remit na tax ng Pogo sa LGU ng Porac ay 4,000 hanggang 10,000 pesos lang sa loob ng isang taon. Kaya hiling ng mga netizen na silipin ang salin ni Mayor Jaime Jing Capil at tanggalin sa pagka-mayor kung ito ay mapatunayan na talagang protektor ng Pogo itong si Mayor Jaime Jing Capil. At kasuhan para makulong para hindi na pamarisan ng mga mayor ng lahat ng politiko sa Pilipinas. Ayon sa mga katutubo na iba pa karami nang gagaling sa Sitio Marihangin, hinarangan nila itong grupo ng Department of Agrarian Reform at mga opisyal ng San Miguel sapagkat ang gagawin nila ay hindi sila magbibigay ng kuro-kuro para mabibigyan ng biyaya ang lahat ng mga nakatira doon na mga katutubo, kundi pagsabihan sila kung paano sila umalis, alokin sila ng mga pera paano para lumaya sila. Yan ang nangyari bago nangyari yung paglulusob na may mga de-armas na. So, ibig sabihin, nag-deny to death pa si Ramon Ang. Deny pa sila ng deny. Paano mo madi-deny yan? Sino bang ibang interesado sa lupa na yan? San Miguel lang naman na minana nyo kay Danding Kuwag ko na kawatan. Diba? O so ngayon, ang isa pa, naklaro na ngayon ang kanilang taktika at ang kanilang pakay, naggagawin talaga ito na panibagong Boracay. Kasi puti nga ang mga buhangin dyan. At para malalaman ninyo na kung bakit ito gagawing Boracay, nagtayo na po dyan si Ramon Ang ng isang malaking airport dyan sa Batarasa. Katabi lang. So, alam mo, wala nang ibang probinsya na may airport na sobra sa isa. Tanging Palawan lamang ang may airport na napakarami. May airport siya sa El Nido. Ang airport dyan ay Rio Airport.
ang Rio Airport ay pinapatakbo ng Ayala Corporation na siyang nangagaw din ng lupa ng mga katutubo dyan at ginawa niya na Rio Hotel. Kaya hindi lang San Miguel ang nangagaw ng lupa. Pati Ayala Corporation nangagaw ng lupa. Ang ginagamit nila dyan, nagpatayo sila ng bagong pangalan na ang tawag 10 Nuts Corporation. At ang isa pa sa inagaw ng 10 Nuts Corporation at ng Ayala yan, yung Intalula Island. Napuntahan kong Intalula Island. I-discuss ko sunod, ipakita ko ang ganda ng beach. Nandun ako. Nakaharap ko ang mga gwardiya ng Ayala dyan. Yun ay sa panahon na may lisensya pa ako. Ganun po ang ginagawa ko nung ako'y abogado pa. Tulong dito, tulong doon. So, ibig sabihin, yung ating mga mamayayaman, pare-pareho lamang sila. Lalo na yung si Villar na yan. Alam mo, bagong racket ni Villar ngayon? Hoy, Manny Villar. Ikaw, Camille Villar, tatakbo ka pa pagkasenado, kakahiya. Maglalagay kayo ni Lito Lapid, ni Bato de la Rosa, ni Bong Revilla, si Bongo, ng inyong tarpaulin, doon sa aming bayan, sa South Cotabato, kagabi, nandun si Lito Lapid. Nag-donate siya ng isang tricycle na worth 123,000. Pinaraffle, siya pang bumunot ng raffle sa pesta sa amin sa South Cotabato na tinatawag na Tinalak Festival. Siya ang guest. Lahat ng guest doon ay nagsalita. Ganda ng talumpati na kapaghanda. Nung tinawag na si Senador Lito Manuel Lapid ng Batang Quiapo. Magandang gabi po. O, hindi naman siya marunong magsalita ng salitang Ilonggo. Magandang gabi po. Ito, dalabit-bit niya yung kasama niya na cast. Hanggang doon lang. Tapos bumunot. Yan bang ibubutuhan nyo na senador? Ang kanya mga tarpaulin, binayaran niya mga tricycle sa amin ng tag 300 pesos para maikabit lamang ang kanyang tarpaulin. So, yan po ang ating mga mayayaman. Hindi na nila naiisip ang kanilang tinatapakan. Kung tama ba, nakatapak ba sila ng tae o hindi? Ay. So ngayon, para maniwala kayo, diretso muna ako doon sa usapin na kay Lapid at saka kay Kapil. Tapos babalik tayo sa isla ng Sitio Mariangin. O di kaya sa ibang araw ko na ipagpatuloy kung paano nila niyari ang pagyari sa mga tambak ng mga katutubo. Okay. Dahil sa maganda ang resulta at marami nakukuhang mga informasyon, yung investigasyon ng House of Representatives mula kay Mayor Jing Kapil ng Purak. Biro mo, lumalabas mula ng 2019 na naging pugo na yan. Ang binabayarang business permit, magkano? 10,000 lang. Hindi kinuna ng business permit ang kada restaurant sa loob ng Pogo. Hindi kinuna ng business permit ang lahat ng mga establishmento sa loob ng Pogo. Kumbaga, kumuha na lang sila, binigyan na lang nila ng business permit para sa pangkalahatan. Mali po yun. Tingnan mo ang mga mall. Tingnan mo kagaya ng SM, kagaya ng Ayala Mall, kagaya ng Robinsons Mall, kagaya ng kung ano pang mall dyan. Yung all home mall ni Kwan ni Villar. Lahat po na mga nagtitinda sa loob ng mall ay may hiwa-hiwalay na business permit. Halimbawa, pag-usapan lang natin itong MOA. Ilang establishmento sa loob ng MOA? Hindi mo ba alam na ang barangay na nakakasakop sa MOA ay ang pinakamayamang barangay sa buong Pilipinas? Barangay 176, Pasay City. Yan. Saan ka makakita? Ang mga kagawad dyan ay nagsasahod ko na 200,000 naman. Kagawad yan ng barangay. Kasi malaki ang koleksyon nila, malaki ang ira nila. Malaki ang share nila kasi sakop nila ang MUA. Kaya mga kagawad dyan, tsaka kapitan, ayaw na tumakbo na konsehal ng bayan o di kaya mayor ng bayan ng city ng Pasay. Kasi mas malaki pa sa mayor at saka konsehal ang kanilang sweldo. So, yan po ang nangyayari, no? So,
ito, dahil doon sa dami-dami, may mga sauna, may mga kung ano-ano pa na mga kitibibar na sa loob ng Pogo ay hindi man lamang kinunan ng buwis ni Mayor Jing Capel. So sa loob ng 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ay 5 taon yan na hindi bababa sa 20 million a month yan, a year. Sa dami-dami ng, siyempre, pati restaurant, ang mga Chinese na Pogo doon na din sila kumakain. Ang buwis pa naman na kukunin, nagbabase rin sa sales tax. Kung magkano ang binenta ng bawat establishmento, ganon din kalaki ang kukunin na buwis ng bayan. Hindi, 10,000 lang ang kinuha bawat taon. Ano kang klase? Kaya, hindi naman kapagtataka na kapag patayo ng 2 4-story na condominium ito si Jing Capel sa loob ng Royal Grand Palazzo. At kung nung isang araw, itong week lang ito, nakabili naman siya ng 2 SUV. Mayor Jing Capel, sa'yo ba yan? Ba't ikaw gumagamit? Siguro sa'yo yan. Pero pinangalaan mo siguro sa iba. Si Lito Lapid din, ito ang manyak ng mga mansyon. Mansion manyak. Lito Lapid. May 2 mansyon dyan sa Porac. May kulay tsokolate at may kulay puti. White House. May mansion sa Angeles City na binili niya ng 2014. May mansion siya sa PhilInvest 1 sa Quezon City, sa Batasan Hills na binili niya noong 1995 mula sa kinita niya sa Lahar Quarry Scandal na ninakaw niya sa 1 million a day na mga quarry sa Lahar. Nakabili siya ng 6 million worth na bahay dyan sa loob ng PhilInvest. 1995 yun ha. Gaano kalaki ang 5 billion, 6 million noong 1995? Ikumpara mo sa ngayon. Umabot na yan times 10, 50 million o 60 million. Ganun po kamanyak si Lito Lapid sa mga bahay. Meron din siyang 2 mansion sa Amerika na ginamit pa nga ng misis niya na si Marisa Tadeo Lapid para ipiyansa sa kanyang kaso dahil nahuli siya ng Amerika ng FBI na nagbibitbit ng $40,000. Bawal po kasi ang magbitbit ng mahigit 10,000 sa kahit saang bansa, kahit anong pera. Kung pera ng Pilipino, pag pumunta ka sa Pilipinas at bumiyahe ka sa aeroplano, bawal na bumitbit ka ng mahigit sa 10,000 piso. At kung dollar ba ng karga mo, bawal ka bumitbit ng dolyares na mahigit sa 10,000 dolyares. Ang ginawa niya, $40,000 at halata talaga na galing sa nakaw ang pera. Bakit? Nung nahuli ng mga ahente ng Amerika sa airport, nakalagay sa mga medyas ang pera. So, ibig sabihin, may intention siya na hindi niya ideklara yung pera. At kung hindi ideklara, Lito Lapid, pakisagot, saan galing yan? Gobernador ka pa noon ng Pampanga. Yan na hindi mo maitanggi. Ang ibang pinagkikitaan mo, Mr. Lito Lapid, ay yung fertilizer fund scam. At masasabi ko yan dahil hanggang ngayon, nakabinbin pa ang kaso mo sa Sandigan Bayan sa tinatawag na fertilizer fund scam. Sa PDAP scam mo, sa pork barrel mo bilang senador, marami ka rin ang na-convert sa pera dyan. Kaya, anong gagawin? Magkasama sila ng kabalin niya na kunwari hindi niya kilala na si Jing Capel. Ang grupo ko, ang mga kaibigan ko, ay magsasampa sa ombudsman ng kaso, hihingiin na gagawin ang lifestyle check sa laban kay Jing Capel at laban kay Lito Lapid para malaman kung masuportahan ba ng kanilang kita ang kanilang mga ari-arian na ginagamit ngayon. Ang yabang pa niya, pinakita pa niya yung mansion niya, may farm pa. Mahilig talaga ang farm, mga mayayaman, mahilig sa farm. Kagaya kay Alice Go, mahilig sa farm. Diba? Jojo Alabata, ganun talaga mga mayaman, mahilig sa farm.
Ako, sa bayan ko sa Coronadal, wala kaming farm. Kasi anak kami mahirap. Kung makapunta ako sa farm, nagtatrabaho lamang ako bilang, tawag sa amin doon, taga-garab, kumpalay. Ay, ibig sabihin ng garab. Yung gagano, no? Gakapasin mo. Manggapas ka kung may harvestin na palay. At kung minsan magtanim. Kaya kakanta kayo, magtanim ay di bero, maghapong nakayuko, di naman nakatayo, di naman nakaupo. Ayun. So ngayon, nakita nyo na ngayon na talaga dapat talaga ay imbestigahan yan ang mga yaman. Ha? Si Mayor Jing Capel, si Mayor pala, si Gobernador Lapid, may nag-report sa akin na meron din siyang mansion doon sa isa sa pinakamahal na lugar, sa Paseo de Gracia, sa Barcelona, Spain. So lahat ng mga yan, kailangan na talaga na lahat ng mga opisyal ng bayan, ang tanging makasawata niyan ay wala ng exemption. Lahat, pati Justice ng Supreme Court, magsumiti ng kanilang salin. Gaano kahalaga ang salin? Napakahalaga at napakadali hulihin. Bakit ko nasasabi? Kasi po, nagamit ko na ang salin para mahuli at kinasuhan ko si dating Mayor Edward Hagedorn na namatay na. Sana na mayapa ng kanyang kaluluwa. Ang kwento na na-discover ko sa kay Edward Hagedorn, nakuha ko ang kanyang salin. Pagkakuha ko ng kanyang salin, nakalagay lamang na ang kanyang propiedad ay nasa 59 properties. Pero ang salin niya, nakuha ko sa assessor's office ang lahat ng tax deck na may pangalan ni Edward Hagedorn. Pero nang tinignan ko ang kanyang salin, ang nakalagay, isang lote lang. So, huling-huli kagad. So, ang nangyari, dahil ganoon, hindi pa mahigpit nung araw, kinasuhan ko siya sa ombudsman at nanaig ako at inakyat sa Sandigan Bayan ang kaso ko. Kaya, ang ginawa naman ni Mr. Edward Hagedorn, kinasuhan ako ng libel. Sapagkat, in-interview ako sa isang radio station at binanggit ko yung kwento na yun ng salin na kaso niya. Ngayon, nung dumating doon sa branch 48 ng Regional Trial Court ng Puerto Princesa, ako yung abogado para sa sarili ko. Tinanong ko yung mga testigo ni Hagedorn. Ikaw ba, Miss Witness, kilala mo ba si Toto Kausing? Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya, kasunod na tanong, tumingin ka, palibot sa loob ng korteng ito. Hanapin mo, ituro mo kung saan dito si Toto Kausing. Puta, kaharap niya ako. Ako si Toto Kausing, kaharap niya. Hindi ko makita wala siya dito nanalo tuloy ako. Kita mo yan. Sunod, ang isang testigo niya, driver niya, inupo niya. Sa tingin ko, nakapanood dito si Councilor Elgin Damasco. Sa sunod, yung isang testigo niya, driver niya. Tinanong ko rin, Mr. Witness, witness ka ba ni dating Mayor Edward Hagedorn? Opo. Kano-ano kanya? Driver po. O ngayon, kilala mo ba si Toto Kausing na nagsalita sa radio station na kung saan sinabi niya na ang salin ni dating Mayor Edward Hagedorn ay mali-mali at kulang-kulang at isa lang ang diniklara niya pero may 59 properties pala siya. Sabi niya, oo. So, kilala mo siya? Opo. So, kung kilala mo si Toto Kausing, ituro mo dito kung saan. Ako yung abogado ko, sarili ko. Ako nagtatanong. Tinagalog ko lang ngayon ang tanong. Kung kilala mo si Toto Kausing sa loob ng korting ito, hanapin mo siya at ituro mo sa korting ito. Aba, hindi niya rin ako na ituro. Naku, kaya nanalo ako tuloy. Kinikwento ko lang sa inyo yung ibang mga katawa-tawa na mga karanasan ko sa bilang isang abogado. So ngayon, ang doon ang depensa ni Mr. Edward Hagedorn, ang sinabi ko kasi, meron siyang 59 properties pero nakalista sa kanyang salin na iisa labang. Alam mo, nagpa-press-con si Edward Hagedorn. Sabi niya, sinungaling yan si Toto Kausing. Bakit po?
Kasi hindi po 59 ang property ko. Eh ano po? 61. Mas lalo pag dumami. So, tapos lumalabas na siya rin pala may-ari ng Jollibee sa Puerto Princesa. Marami pa siyang negosyo doon. Nakita ko lahat. Iyan po ang kagandahan kung ang salin ay hayaan mo ang mga mamamayan na tumingin sa mga listahan ng mga ari-arian o yaman ng lahat ng mga politiko. Diyan mo magkakita-kita. Ngayon, halimbawa, ganito, tuturuan ko kayo. Mula ngayon, gagawin natin isa tong adhikain. Personal na adhikain. Kung saan ka man sa parte ng Pilipinas, ang inyong politiko, pag nakita nyo, kunan nyo ng cellphone, o di ka, cellphone hindi, kunan nyo ng litrato, pero mas